Ay tumasa sa 2 Corinthians chapter 2 verse 3 chapter 3. Sabi diyan, for as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, kaya mga ayang epistle ni Kristo na pinasiwa namin, written not with ink, but with the Spirit of the living God. Hindi sinulat ng kita, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. Not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. And such trust have been through Christ to God the Father. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, upang isipin ang anuman ay mula sa kanang aming sarili. But our sufficiency is of God. Kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos, who also had made us able ministers of the New Testament, na sa amin ay nagpapaging sapat ng mga ministro ng bagong tipan, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. But if the ministration of death, written and engraved in stones, was glorious, kung daw pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat ay naukit sa mga bato ay nangyari na kalwalatian. So, that the children of Israel would not steadfastly behold the face of Moses, for the glory of his countenance. Ano pat ang mga anak ng Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moses, dahil sa kalwalatian ng kanyang mukha, which glory was to be done away. Na kalwalatian ito ay lumilipas. How shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? Paano hindi lalo magkakaroon ng kalwalatian na masiwa ng Espiritu? For if the ministration of condemnation be glory, much more though the ministration of righteousness exceed glory. Sapagkat kung ang pangasiwa ng kahatulan ay may kalwalatian ay bagkus pa ng higit na sagana sa kalwalatian pangasiwa ukol sa katuwiran. For even that which was made glorious had no glory in this respect, by reason of the glory that excelled. Sapagkat katotohanan ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay nito, nang dahil sa kalwalatian sumasagana. For if that which is done away was glorious, much more that which remaineth is glorious. Kung ang lumilipas ay may kalwalatian, ay lalo pang ang nananatili ay nasa kalwalatian. Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech. Yaman ng mayroon gayong pag-asa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita. And not as Moses which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. Hindi gaya ni Moses na nagtalak po ng kanyang mukha upang ang anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyang lumilipas. But their minds were blinded, for until this day remaineth the same veil, and taken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. Tatapat ang kanilang mga mag-iisip ay nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito. Yung sa English, we're blinded. Sa Tagalog, nagsiligas. Sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang katantikan, ang talumpunding iyon ay nananatilig na hindi tinataas. Na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Dapat hanggang sa araw nito, kailan man binabasa ng aklat ni Moses, ay may isang talumpong na nakatakip sa kanilang puso. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Ngunit kailan magbalik sa kanilang ay maalis ang talumpong. Now, the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So ito, ginagamit itong word na to, yung kalayaan sa kung saan. Kaya dito, sinasabi, mga kapatid, yung kalayaan, pagkaunawa, pagkatingin doon sa Panginoon, no? Tungkol doon sa talumpong ito no? Sabi, but we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord. Dito po tayo lahat, ang talumpong ang mukha, yan yung kalayaan na tumitingin kaya ng isang salamin sa kalwalatian ng Panginoon, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Nababago tayo sa kaibing larawan mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian na gaya mula sa Panginoon ng Espiritu. Pagpalain ng Diyos na naman salita. Hallelujah. Dalawang verse na lang, napunan natin yung isang chapter. At least, nakapagbigay tayo ng panahon sa pagbabasa. Salita ng Panginoon.
mapagpalang araw sa bawat isa. Ganun din sa mga nanonood sa live streaming. Sa mga kapatid na walang pakaraanan, na makadalo sa gawain, abutin kayo ng biyaya ng Panginoon. No? Hallelujah. Sa hindi pagtatagal, no? Hallelujah. Tayo magpatuloy. Dito, mga kapatid, no, sa message na The Unfailing of God, title God Creating Human Flesh, no? The message na The Unfailing of God, sabi, God has always, in every age, yan. God has always, in every age, has hid behind a veil. Yan, ang Diyos daw noon naman, sa bawat kapanahonan na nagtatago sa likod ng isang tabing. No? All ages, sa bawat panahon daw. But, He's been God all the time. Pero siya nananatiling Diyos pa rin. Kagamat siya nandun sa loob ng tabing na yun, siya nananatiling Diyos pa rin. Kaya saan man siya nakatabing, Diyos pa rin siya. No? Kaya sabi niyan, but He's kept Himself hid from the world. Ayan. Sabi, all ages, but He's been God all the time, but He is kept Himself hid from the world. Ayan. And reveals Himself, kayo daw, to His elected. Amen. Ipinapahayag niya kanyang sarili sa mga hiliran. No? Ang mga hirang. Like the apostles at that day. Ayan. Now that God was speaking in Christ. Ngayon daw ang Diyos na yun na nagsasalita kay Kristo. No? Ngayon, sabi dyan, man has always, it's been the nature of man, he sought to see, physically, sino daw? Ang Diyos. Kadalasan daw ang tao, hinahanap yung physical na Diyos. No? Sa scripture, di ba, may message nga, search, we would see Jesus. Yan. Basta nga si Thomas Bayo, sabi nga, hindi siya naniniwala na nabuhay ang Panginoon. Gusto niya makita ang Jesus sa sarili niyang mata. No? Ngayon, sabi nga ang tao daw, nature daw ng tao, na hanapin ng Diyos yung kanyang physical. Di ba? Gusto makita ni Job, gusto makita ni Moses, di ba mga prophet, no? Kaya sabi diyan, he has always wanted to see Him. Yan daw ang gusto ng tao. Kaya ginawa ng tao, gumawa, lumika, ang tao ng mga bagay na kamukha niya. Sabi gano'n, he has always wanted to see Him. Ang Diyos gusto lang makita. Kaya ang tao has made creatures that look like Him. Kaya yung ginawa, kasi gusto niya makita eh, di ba? Kaya nga maraming mga rubuto, ang sinasabi nila, hindi, parang lang din yan. Ano bang nasabi nila? Hindi yan ang aming sinasamba, yan ay nagpapaalala lang sa amin. Yan, mga ganun. Kaya nga, sabi, kaya ang tao, gusto niya makita ang Diyos, ando doon, kaya gumawa ng pamukha ng Diyos. Ang hindi lang nila alam na yung ginawa nila, sabi, yun na rin ang kanilang sinasamba. Tama? Amen. Sabi nga, ang Diyos ginawa, ang tao ginawa ng Diyos para sumamba sa Kanya, pero ang tao gumawa ng bagay para sa mahig. Yan. Kaya sabi niya, man has made creatures that look like Him. Sabi nila, ang mga Indian daw, nagpo-worship daw sa araw. No? Sa Africa daw, maraming different forms of animal. Actually, sa India, di ba? Maraming, yung mga iba't ibang tayo, sinasamba. Kaya, sa atin yan, yung battery. Hallelujah.
dyan, Africa, different forms of animal, at kung ano pa, they think this God is in. Na Diyos ay nandun, iniisip nila. Kaya bakit naman nilinisip kung hindi mo iniisip na nandun ng Diyos? Iniisip, at kung ano-anong gagawin. Kaya, sabi, they were, superstitious concerning this unknown God. Yan. Masyado silang superstitious. Ano tayo? Mapahihin, di ba? Superstitious, mapamahihin. Concerning this unknown God, they know He was there, but yet, they didn't know Him. Alam nila na dito ng Diyos, pero hindi nila kilala siya. No? Kaya, hallelujah, mula doon sa, alam natin ang Diyos, ay, sabi nga, nagpapakilala o nag-reveal, no, sa likod ng tabi. Sabi nga, God changing His mask. Yan. Nag-change siya. At yun yung nagiging kanyang tabing. No? Yung veil. Yan. Kaya sabi nga nun, ang Diyos ay nag-veil doon sa pillar of fire. Yan. Ngayon, from pillar of fire, sabi nga, to become a man. Yan. Tao din. Sa Panginoon. Then change Himself from that back in the Spirit again. Yan. Diba? Panginoon, nag-change naman, nag-veil naman siya sa Spirit. Yan. Yan. Nagpapalit-palit lang siya ba? The same God. Amen. No? Sabi niya, they changed Himself sa paragraph 58. He changed Himself from a pillar of fire to become a man. They changed Himself from that, back in the Spirit again. Para ano? That He might dwell in man. Yan. Yung Espiritu, para daw makapanahan sa tao. Yan. God acting in man, what He really was. Ang Diyos daw ay kumikilos o umaakto, gumagawa sa tao kung ano talaga siya. No? Nandun siya, ginagawa niya tagging. No? Kaya, sabi niya, Jesus Christ was God acting in man. Sabi, in a man. Yan. In a man. Sa isang tao. No? That's what He was. He had changed from the pillar of fire and then had come in, which was veiled in the wilderness that hid God from Israel. Nag-veil siya ng iba't ibang ano, no? Kasi doon sa wilderness, sa pillar of fire. Kaya sabi niya, that hid God from Israel. Yan. Pero hindi talaga nila nakita ang Diyos. Alam nila ang Diyos ando doon. Pero hindi nila kilala, hindi nila alam talaga. No? Kaya, sabi niya, now we find here, now since Pentecost, mula doon sa Pentecostes, He is acting through man. Yan. No? He was acting in a man. Then, siya daw ay kumilos noon sa isang tao kay Jesus. Yan. Now, He is acting through man. Muli ay, sabi ngayon, He is acting through man. Ngayon naman kumikilos sa pamagitan ng tao na ano daw? That He has chosen for this purpose. Amen. Kumikilos siya ngayon sa pamagitan ng tao na pinili niya para daw sa layunin ito. Na kung ano ang ikinilos o ginawi o ginawa ng Espiritu na yun sa Panginoon, no? Ay doon sa mga taong pinili niya, yun din, Espiritu na yun ang kikilos sa mga yun. Amen. Kaya sabi nga, veil in Christ, tapos nag-veil ka sa mga prophets, sa apostles, ngayon sa mga tao, sa mga pinili niya, doon sa layunin na yun. No? God in the form of man, yan. He changed Himself from the form of God to a form of man.
Ang Diyos, anyong tao, kanyang binago kanyang sarili mula sa anyo ng isang Diyos tungo sa isang anyo ng tao. Di ba na nangyari sa Philippians ba yun? Philippians, di ba? Hinubad ng Diyos, hinubad ng Panginoon ang pagka-Diyos. Di ba? Tapos, anyong gaya ng isang alipin. Di ba? Nakitulad. Sabi sa tao. Kaya, sabi gano'n, he changed himself from the form of God to a form of man. Kaya, ito'y mga kaparaanan ng Diyos para ipakilala niya ang kanyang sarili sa tao. Amen. Hindi siya bigla-bigla na. Kasi, sabi gano'n, meron lang ang Panginoon na tatlong pagdating. Tama? Tatlong pagdating sa kanyang corporal body, dun sa sabi gano'n, to redeem His bride, di ba? And to take His bride, then to reign with His bride. Di ba? Tatlong pagdating. No? Yun yung mismo, sabi nga mismo yung kanyang katawan. No? Sa panahon daw ngayon, ay nakatabing siya, no? Sa tao. No? Nakanong ngayon, as a Holy Spirit. Amen. Ngayon, ito na yung mga kaparaanan ng Diyos. No? So, paragraph 83, pagkatapos dyan. This is a part of His way. This is the way that He manifests Himself to us. Jehovah made flesh. It's the same thing, just unfolding. Yan. Sabi, it's the same thing, just unfolding. Kaya, tulad daw ng isang tao na bumubuo o gumagawa ng kampanilya, sabi ng prophet, ang bawat kampana daw, kampanilya, dapat matulog ng iba sa iba pa. Ayan. Tuwing ano siya, mag-e-import siya, mag-e-inject siya ng mask, mag-bebate siya sa isang bagay, ay merong kanya-kanyang ginagampanan. Yan. Kagaya na lang kung magmagawa ng bell, iba-iba ang tunog nito. Bakit iba-iba ang tunog? Sabi niya, each bell has got to ring different from the other. Yan. Bakit nagagawa pa ng marami kung isa lang naman ang tunog? Kaya, sabi niya, bawat kampana dapat daw natunog ng iba sa iba. Pero, the same materials. But so much iron, so much steel, so much brass, to make it give the thing, yung tunog niya. Kung anong tunog siya dapat nararapat. Ibig sabihin, kakapalan yung brass para maging iba yung tunog nun. Kakapalan yung steel para magpili siya ng kung anong tunog niya. Ibig sabihin, kung ano yung parang ayon sa sukat. Yan. Kung anong gampanin niya, bibigay yung sukat ng gampanin niya. Para gumanap siya kung ano gusto ng Diyos na siya'y maging. Yan. Ang Diyos ang mag-i-equip. Diba? Ang Diyos ang naguhulma. Ang Diyos ang naglalagay. Diba? Ang Diyos ang nagbibihis. Yan. Then sabi dyan, parehong materials. Pero may, sabi, ganitong dami ng bakal, ganitong dami ng kaserong bakal, dami ng tanso, para daw may bunsod nito yung tunog niya. Yan. Kaya nga, iba-iba, sabi, bahagi ng katawan, iba-iba. Pag ang katawan, ang kamay, bing gano'n, lalo din i-equip yan ng Diyos para gumanap siya ng kanyang gampanin. Kung titignan nyo, napakahirap yata ng walang kamay. Tama? Pero may layunin ng Diyos kung bakit merong kamay ang katawan. Diba? Kung bakit merong ang mata, napakahalaga ng mata. Sa natural, bakit nilagyan ng natural na mata? Mahirap ang walang paningin. Diba? Meron din yung wala ka naririnig. Hindi ka rin makapagsalita. Diba? Pero ang katawan ng Panginoon, hindi siya, sabi ka nun, hindi siya disabled, hindi siya, wala siyang kapintasan. Ang katawan ng Diyos ay perfect. Amen. Ang katawan ng Diyos, hindi ito
Sabi diyan, mga kapatid, that's the way God did. He bring this one to that one, o pinag-ahalo-halo to this one to that one, to this one to that one, till He got exactly what He wanted. Amen. Nilalahukan niya, para lumabas daw kung ano yung gusto niya. Kung minsan, parang nakita natin, bakit parang binubuha ko ng Diyos, bakit parang may hirap? Yan. Bakit merong hirap? Bakit may kabigatan? Ito ba yun? Dapat ilahok sa akin? Habang binubuha ko ng Panginoon? Bakit ang dami kong problema? Ito ba ilahok sa akin? Ako akala ko may binubuo ako ng Diyos. Bakit may lahok na parang hindi kailangan? Pero sa isip lang ng tao yun na hindi niya kailangan. Pero kailangan yun ng Diyos na ibigay sa atin, itahitulot sa atin yung mga bagay-bagay dahil meron siyang gusto para tayo kung ano tayo maging, mga kapatid. Para tayo maging malakas, maging matatag. Ano mang bagyo ang dumaan, mga kapatid? Dadalitin yun ng Diyos, mga kapatid. Dahil nakita ng Diyos, nagdadaan ka sa matinding pagsubok. Dadaan ka sa matinding pagtitiis. Dadaan ka sa matinding pasensya. Dadaan ka sa mga bagay na mahirap. Kaya ang ginagawa ng Diyos, sinasahod, nilalahok ka niya, sinasahod ka niya, diba? Nilalagyan ka niya. Ano man yun, siya nakakaalam. Kasi sabi, ilalagyan niya kung ano yung gusto niya na ikaw ay maging. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga, doon mo gagamitin na all things work together for good. Amen. To them that love God. Hallelujah. Sabi niya, he got exactly what he wanted. Ilalagay ba naman yung faith sa statue ng perfect man? Kung hindi mahalaga yung faith? Di ba yung faith is the foundation? Amen. Tama? Sa tao, sa natural na tao, anong foundation niya sa kanyang katawan? Ang paa. Ang foundation ng katawan, ito paa. Tama? Kailangan matatag ang paa natin. Dahil kung malambot na yan, di ba, mapapansin mo, gumano ka. Kaya napakahalaga ng foundation. Kaya, para makita na yung faith mo ay matatag, matibay, maging subok yan, dadaan yan, mga kapatid. Sa mga bagay na akala natin parang gusto tayong pabagsakin, pahinahin ng Diyos, hindi. Dadaan yan. Amen. Sa pagsubok. Susubukin ang pananampalataya. Diba? Sa Book of Hebrews nyo Hebrews 11 ba yan? Nakita nyo, pananampalataya. Mga kapatid. Kung paano sinubok, sila Norma, di ba? Sila Job. At marami mga propeta. Si Abraham, si Moses. Tignan kung ano. Sabi ko yung Moses yun. Pagka umiiyak, ang dami ko man ginawa. Kung minsan, ang dami nang ginagawa ng Panginoon doon sa tao, nakakalimutan niya pa. No? Di ba? Patayan lang siya. Bakit ka umiiyak? Nagsalita ka. Anong kailangan mo? Anong hingin mo? Anong marami na kailangan mo sa buhay mo? Nagsalita ka. Di ba? Oh, hallelujah. Kung minsan dumadaan lang yun sa atin, mga kapatid. Pero at the end of the day, alam mo na meron ng Diyos na hihinga ng tulong. Hallelujah! Sabi nga, mas ni science, wala magawa. Diba? Pero ang Diyos, lagpas siya sa science, mga kapatid. Amen. Hallelujah! Nilagpasan niya ni Abraham, science. Hindi. Pati ang nature, diba? Kay Elijah, o si Elijah na kumakontrol, tatlong kalahating tao, hindi wala. Diba? Oh, hallelujah! Kaya gusto lang na ma-exercise, sabi nga, para lumabas. Diba, pinapapok, dito ginagaling ng tali para lumabas yung kanyang tinan. Lumabas yung tunay niyang, talaga, yung tunay na kung ano siya nilikha ng Diyos. Hallelujah. Kaya sabi niya, mga kapatid, that
came down. Sabi, ginalanggan ito, till he got exactly what they wanted. That's how he came down. God unveiled himself in a pillar of fire through the prophets, then into the Son of God, which he was God. No? Na siya ang Diyos, it's the same God bringing out exactly from perfection to perfection. Amen. Amen? From glory unto glory. Amen. Hallelujah! Nakita natin yung mga prophets. Biro mo, from perfection to perfection, from glory to glory, pero lahat sila na napatay, pinagpapatay, marami sa kanila pinagpapatay, pinakain sa leon. Ibang binalatan ng buhay. Ang maraming ginawa, di ba? Tinago sa mga pabaliktad. Si Elijah, anong ginawa sa kanya? Biniyak siya. Mga kapatid. Pero, bili mo, from perfection to perfection, naghihirap ka lang, perfection to perfection. Ang dami mo naman bayarin, perfection to perfection. Ang dami mo naman utang, perfection to perfection. Glory to glory. Ang dami mo naman problema, ang dami mo naman katigalan. Perfection pa rin. Bakit? Yun ang gusto ng Diyos na tao natin. Diba? Para yung pananampalataya natin, ma-perfect na gusto, mga kapatid. Yung ating pagtitiis, yung ating paghihintay, yung ating patient temperance, mga kapatid. Kailangan niya masubok, mga kapatid. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Sabi niya, mga kapatid, from perfection to perfection, from glory to glory, that's the way the church goes. Amen. Diba? Ganun daw, mga kapatid, ganun ang nangyayari ang iglesia. Ang perfection, hindi payamanan. Ang perfection, hindi parami ang pera. Ang perfection, hindi parami ang pinatangkilik. Hindi ito pagalingan, hindi ito kung ano, mga kapatid. Amen. Ang perfection, hindi rin parang yan ang miyembro. Hindi rin parang yan ng malaki ang building. Hindi. Mga kapatid, ang perfection, mga kapatid, ang Diyos lang, ang Panginoon lang makapagbibigay niyan. Amen. Hallelujah. That's the way the church goes. Sabi diyan, through the ages, the same way, by His prophets. Yan. Doon siya nagsisimula. Di ba? Sabi na, God will do nothing, Amos, di ba? God will do nothing except the buildings. Ganun ang pamamalaan ng Diyos eh. Amen. Oh. Sabi diyan, the same way, by His prophets, He has revealed Himself. Then, was it exactly prophets? Biruin nyo. Yung pinangahanan o yung ginagamit ng Diyos na mga prophets daw, hindi naman daw talaga sila prophets pag ginagawa. They were gods. Amen. Bakit naman sinabing gods? For what they spoke was God's word. Amen. Subukan niyo kausapin ng electrician tungkol sa kuryente. Na kapatid. Masasabi mo siyang electrician kapag nagsasalita siya tungkol sa kuryente. At alam niya yung sinasabi niya. Kaya siya sinabing electrician. Ganon din ang mason. Nagsasalita siya tungkol sa semento, tungkol sa graba, tungkol sa buhangin. Nagsasalita bakit? Mason siya. Tama? Ngayon, bakit ang tao, ang propeta, nagsasalita ng mga salita ng Diyos? Bakit? Amen. Di ba? Amen! Hallelujah! But for what they spoke was God's word. Ganon din ang mga bagay-bagay. Nakikita yun sa salita mo, sa gawa mo. Yun ang magsasabi na kung sino tayo eh. Amen. Yeah? Sabi nga, they were the flesh that God was veiled in. Amen. Sila daw ang laman na kung saan ay natatalungkungan doon ang Diyos. Amen. Hallelujah. So, it was God formed in a man called the prophet. Sabi niya, the prophet was the way, but the word was God. Bandang baba niya, the prophet, sabi niya, was the veil, but the word was God. He was the word of God in the form of a man. Called a man. Diba? Notice, sabi niyan, he never changed his nature, only his form.
Yung nature na doon sa tao, Amen. yung form lang ang iba. He's the same yesterday, today, forever. He did not change his nature when he came. He is always that prophet. All down through the age. He just changed his mask. Hallelujah. The true word, the true word, God had wrote it. Yeah. The true word, God had wrote it. And it was with Moses. Yan, si Moses naman. Paano nag-inveil ang Diyos kay Moses? Tingnan nyo. The true word, God had wrote it. And it was with Moses. No? Nakalakip ito kay Moses. It was with Moses and it was ready to be manifested. Nakalakip ito kay Moses sa tanda ng mahayag. He was the word to them. Sino the word? Si Moses. He was the word to them. Kaya nga pag ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nasa atin. Tayo ang salita ng Diyos. Amen. Di ba? Sabi nga, we are written in the sword read of all men. Di ba? Tayo ang salita sa kanila. Amen. Di ba kaya? Ang sabi ni Christ, I am the light of the world. Kung nasa atin yung salita, di we are the light of the world. Sabi niya nga ni Cristo, di ba? You are the light of the world. Amen? Amen. Hallelujah! Bakit tayo yung light of the world? Kasi nasa liwanag na tayo. Italis tayo sa kadiliman, mga kapatid. Sabi niya, He was the word to them. He was the living word. Do you know? He was the living word. Sa kanyang panahon, siya yung buhay na salita. Amen. He fed himself. Amen? Oh, hallelujah. Kaya sabi niya, Moses had to put a veil over his own face. Kailangan takta yung sarili niya. Bakit? He was that word. Ang Diyos na yan, ang Panginoon na yan, until that word was made known, Moses had to veil himself. Kailangan matakpan daw yung sarili niyang mukha. Mga kapatid, hanggang sa mahayag ang salitang yun, kinakailangan talagbuhan ni Moses ang sarili. Hanggang sa mahayag yun, mga kapatid. Do you see it? Wherever the word is, it's veiled. Kung saan daw naroon ang salita, ito'y natatalagbuhan. Ito yung kanyang veil. Mga kapatid. Moses had the word. Now remember, sabi, after the word was made manifest, nung matapos may pahayag ni Moses, no? Yung salita, yung gampanin, sabi, Moses was Moses again. Pagkatapos na namahayag ng salita, si Moses muli. Ibig na sabihin yun, iniwan na siya ng Diyos. Si Moses again. Iniwan na ba siya ng Diyos? Hindi. Kundi pinakikita lang nito mga kapatid na habang dalat siya, sabi niya ang mensahe na it was God. No, ang Diyos yun. Hindi porke. Oh, Moses was Moses again. O balik-uli sa natural si Moses. Hindi, mga kapatid. Kundi pinakikita lang na Moses was Moses again dahil ang Diyos yung kanina na gumaganap doon. Mga kapatid. Sabi niya din nyo, but while that word was in him, ang salita yung mensahe na yun, na nasa kanya, to be given out, he was God. Amen. Siya yung Diyos. Pero, nung matapos yung mensahe, yung sinabi niya na mga bagay-bagay, Moses was Moses again. Kaya hindi na pwedeng maging co-equal. No? Hindi pwedeng maging co-equal. Mga kapatid. Dahil tayo ay veiled lang, veiled. No? Skin veil, ang sabi ng prophet dyan. No? Sabi, but while that word was in him, to be given out, he was God. Well, he wasn't Moses no more. Hindi rin yun. Nung nasa kanya ang mensahe, ang salita ng Diyos. Nasa kanyang gampanin. Mga kapatid. Anong sabi? He wasn't Moses no more. He
tiningnan si Moses na si Moses yun. Pag nandun ang salita. Mga kapatid. Sabi, he had the word of the Lord for that age. Nothing could touch him till that was over. Wala kang magagawa sa kanya. Hanggang saan daw yun. At ang ating gampanin, mga kapatid, sabi, we are sealed until the day of your redemption. Ang gampanin natin tuloy-tuloy yan, mga kapatid. Di ba? Oh, hallelujah. Sabi nga, sa Old Testament, sa mga prophet, sabi, the Lord come upon him. Come upon him. Upon Moses, upon Jeremiah, upon Abraham, upon o kung sino mga prophets doon. No? Pero sa atin, hindi na basta upon, kundi nag-dwell na sa atin. Amen. Ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga, hallelujah, biruin nyo, hanggang hindi tapos, di ba kaya nasabi ng mensahe, hanggang hindi tapos ang kampanin mo dito. Di ba? Hallelujah, nothing could touch you. Kaya si Moses, he had the word of the Lord for that age. We have the word of the Lord for this age. Amen? Hanggang pag-usap sa atin ngayon. Amen? Sabi nga, we are not just a mouthpiece. Sabi, we are His own mouthpiece. Amen. Hallelujah. Kaya nga, we are the final voice to this final age. Amen. Diba? Dahil ang word na sa atin. Sabi diyan, nothing could touch him till that was over. Hide that word with him. So therefore, when he come, the people turned their heads. Nung dumating siya, binalik daw ng mga tao mga ulo nila. They couldn't understand. They had been changed. Nabago sila, he was given fellowship. Pero si Moses, iba na siyang tao. He come with that word. Dumating siya na, sabi nga, meron salita. And he put a veil. Di ba bumabasa, sabi nagkaroon siya ng talongbong. Sabi ganyan, he put a veil over his face. Nagkaroon siya ng talongbong sa kanyang mukha, for he had the word. Ano ibig sabihin ng talongbong sarili natin mukha? Kaya kay Moses. Pag nasa ating salita, talagang we have to forget ourselves. No, hindi tayo, kundi siya. Pag ginagawa mo yan, hindi sabihin, ikaw na nakikita. Sabi niya, and he put a veil over his face, for he had the word. And he was the word to them. Now, sabi daw ni Paul, diyan sa paragraph 132, sabi, as Paul said in 2 Corinthians, chapter 3, if Moses had to veil his face with that type of glory upon him, kung kinailangan talokbungan ni Moses ang kanyang mukha dahil sa kalakip sa ganung uri ng kalalakihan sa kanya, because that was natural glory. Natural glory daw yun, mga kapatid. That was unnatural law. Nakita niyo na yung natural na glory sabi, namumuti yung kanyang mukha, natural glory. Sabi diyan, because that was natural glory. Kaya parang mo siya kasi natural glory yun. Kaya hindi pwedeng ang kalulati mapunta sa tao. Kaya takpan niya yun. Sabi nga dahil natural glory, that was a natural law. And if Moses, knowing that law had to perish, kung si Moses daw alam niya, yung na mapapawi ang kautusan na yun, but the glory was so great, pero great daw yung glory na yun, kay Moses, that it blinded the people. So they had to put a veil over his face. Kaya kailangan nila maglagay ng talukbog sa kanyang mukha. How much more will it be, spiritual blinded people? Gaano ba daw kaya ito sa mga taong bulag sa spiritual? That glory was to fade away. But this glory won't fade away. Amen. Ang glory ng Panginoon hindi na mag-fade. Ang glory ng tao, mag-fade yan.
yaman. Dumadami sa sakyan, dumadami yung mga bahay. Parang mga politiko na rin. Pero sabi mag-trade yun. Amen. Yung glory na yun. Tingnan nyo. Moses, sabi na, glory was to fade away. But this glory won't fade away. Moses had the carnal laws. The condemnation. Mga kanal daw na kautosan ang nakay Moses. Bakit carnal? Kasi matatapos din yun eh. Kaya taon-taon, di ba, naghahandog sila eh. Sabi niya, no grace, no nothing. It's just condemn you. Ang law. Sabi, walang pardon yan. Sinasabi lang ng kautosan na kung ano ka. Amen. Pero itong pinag-uusapan daw natin, sinasabi ni Paul, no? Kami, ang ministry namin ay tungkol sa Espiritu. Hindi na tungkol dito sa kautosan ni Moses. Amen. No? But this we're speaking about gives you a way out. Yun daw ay nagbibigay ng daan palabas. Ang sinasabi na spiritual. For the letter kill it, but the spirit give it life. Amen. And when the word is unveiled, what kind of face will it be? Kapag daw nahayag ng salitang yun, magiging anong uri daw ng mukha ito? It's got to be veiled. Tinahayaan na nakatalog po ito. So the spirit is veiled in a human temple. Ang spirit ay nakatalog mo sa isang templong tao. See, he to speak the natural words with a natural veil. Para sa time niya, ang mga salitang natural sa pamamagitan ng isang taging na natural. Yan ang ginagawa ng Panginoon. Salitay niya, mga salitang natural sa pamamagitan ng isang taging na natural. At si Paul nagsasalita sa ganitong paraan. Sabi, the Spirit word, ang Spiritong salita, sabi, we are ministers. Kami mga ministro, not of the letter, the law. Hindi ng titik, ni kautusan, but able ministers of the Spirit. Amen. Mga sapat na ministro ng Espiritu, that the Spirit takes the letter and manifests it. Amen. Diba ang the Spirit is the Holy Spirit. Amen. Sabi, it needs the Holy Spirit to make the word bring to reality. Amen. Hallelujah. Sabi niyan, that the Spirit takes the letter and manifests it. At yun ang tinuturo nila Pablo. At yun ang dapat tinuturo sa panahon na ito. Amen. Mga kapatid. Sabi, that was just law. Yun ang kautusan. You have to go look at it. Na nagsasabing, thou shalt not commit adultery. Sabi ng law, thou shalt not steal, not lie. Huwag gawin ito, huwag kang gawin ganon. Ano man. But this Spirit, may pinangaral ni Pablo, nila Pablo, that comes upon the promised word of this age. Ito yung Espiritu na bumababa sa mga salita para sa kapanahon ito. And brings forth and manifest, at namumungay ito at nahayag. Not 2 tables of stone, but the presence of the living God. Amen. Hindi daw sa dalawang lapis ng bato, kundi sa presensya ng buhay na Diyos. Kaya ang pinaglilingkuran ay patay na bagay, ang paglilingkod doon, patay din. Ngayon mga pinaglilingkuran natin ay ang buhay na Diyos, ang paglilingkod natin ay buhay sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya dapat laging ganun ang mga buhay na binigyan ng buhay. Sabi dati kayo mga patay. Alam yung paglilingkod mo, patay pa rin. Patay ka pa rin. Sabi dati kayo mga patay. Di ba? Pero dahil sa magitan ng dugo ni Kristo, kayo binuhay. Inilapit sa dugo ni Kristo ang nagbigay ng buhay sa atin. Amen. Marami na yun, mga kapatid, na ando sa patay na paglilingkod. Dahil hindi nila alam na sila'y patay. Pero mahirap naman yung patay, marunong pa sa buhay.
Sabi diyan, mga kapatid, no? Not two tables of stone, but the presence of the living God. Bibili mo. Sila Moses, ang lingkod sa Diyos na buhay. Sila Abraham, alam nila. Nakuha yung Diyos nila. Bakit? May panutuo. Amen. Diba, all the prophets sa Old Testament, may mga panutuo. Sabi nga, we are encamped by so many witnesses. Sabi nga, cloud of many witnesses eh. At yun ang mga prophets, mga apostles, mga kapatid. Sabi, hindi daw ito mythical thoughts ang madilig na. No? Hindi daw ito katangisin na gawa-gawa ng kung sino. Ang sabi niya, Houdini, or some Houdini, a trick. But the very promise of God revealed and made manifest right before us. Amen. Nakikita sa buhay ng tao. No? Sabi, ang pangako mismo ng Diyos na nahayag, itinamalas mismo sa ating harapan. Sa Old Testament, ng bayang Israel, kung titignan nyo, ang salita ng Diyos ay dumarating sa pamamagitan ni Moses. At yun ay sapat na sa kanila. Dumarating ang salita, sapat na sa kanila. Sa panahon ng Panginoon. Diba? Si Peter, mga kapatid sa kasama pa lang nila ang Panginoon, sapat na sa kanila. Sa Old Testament, salita pa lang ng Panginoon, sapat na. Dumating ang Panginoon, kasama niya ang Panginoon, sapat na. Yeah. Kasama pa lang nila yun, ha? Ano sabi ni Peter? And that's when Apostle Peter, and that's when Apostle Peter made that great statement. Sabi ni Pedro, pakita mo yung that great statement. Yan. Si Peter mismo, sabi, dakilang mahayag. Sabi niya, Lord, to whom would we go? Saan kami pupunta? Kasama pa lang nila nila. Saan kami pupunta? Type mo yung great statement, tapos itag mo, for we are satisfied. Hindi rin yung kasama pa lang nila, sabi ni Peter, Lord, to whom would we go? Kapag sinabi yun, sa pagpupunta, ibig sabihin, satisfied na sila. Sabi niya, for we are satisfied. We know, assuredly, that you and you alone. Dahil sapat na sa amin, alam namin, tiyak na ikaw at ikaw lamang. Have the word of life of this hour. Amen. No? And we are satisfied of that. At sapat na sa amin yun, kasama nila sa kanyang buhay, sa tanang buhay, sapat na sa amin yan. Ba? Ano yun? Yung faith din nila yun, mga kapatid. That is faith in the word, mga kapatid. Kaya nga hindi natin may paliwanag din ang faith nila. No? Sabi, anong faith is something that you believe. And it's so solid that there is nothing else will take its place. Meron silang pananampalataya, mga kapatid. Therefore, they know that the word that was written for the age that they were living in, alam nila, yung salita na isinulat para sa kanilang panahon ng nabubuhayan. Ano yun? The Messianic age. That that place exactly. Akma ang Panginoon doon sa Scripture, doon sa Messianic age, mga kapatid, sa panahon niya. Alam nila, nasa iyo, saan kami pupunta? Satisfied na kami. And what could they do to go back in them cold? At ano pa daw magagawa nila na bumalik doon sa malaking na formal ng mga simbahan na nilabasan nila? Diba? Ano pang ibibigay dito? Ano magagawa nun?
umaga, sabi nga, third pool, no? God revealing Himself. Christ revealed Himself. Kaya ano pa daw magagawa? Kung nakita na nila, ano pa magagawa? Di lang mo silang mawala. Sabi, what could they do to go back in them conformal churches that they had come out? Kung bumalik sila doon, sa kanilang mga pinanggalingan, nakakalungkot naman eh. Kung meron na pinagdaanan, hindi mo nakayanan, nahinto ka sa pag-church, magkaya sa ating kapatid, pero hindi sumapi sa iba. Ang mayroon bumalik na doon. Mahirap yun, mga kapatid. Amen. Nakita natin ang mensahe sa ating panahon. At yung mensahe, at ang prophet, at ang pillar of cloud, ay aktarak na sa prophecy, sa mensahe para sa ating panahon. Kaya ano daw ang magagawa kung bumalik sila doon sa malamig na formal na mga iglesia na nilabasan nila? Talaga masigit ang daan, makipot ang daan talaga. Maraming tao nasanay sa maluwag na daan. Maraming tao ang parang na-spoiled. Maraming na-spoiled. Di ba ito naman ginagawa ito eh? Di ba ako pwede magsimba na ganito pa rin ginagawa ko? Ay talagang hindi pwede. Amen. Buhay ito. Hindi ito salita lang. Sabi, it is the Spirit that giveth life. Kung ang Espiritu sa atin, bibigyan niya ng buhay ang salita ng Diyos. Hallelujah. Where would we go to? We are, sabi ni Paul, we are fully, ni Peter, persuaded that you have the word of life. Lubos na niya kumbinsido na nasa iyo ang salita ng buhay. Saan kami pupunta? Wala na ibang pupunta. Amen. Sabi niya, they couldn't explain it, but they believe it. Amen. Bakit sila nanatili? Hindi rin nila basta maintindihan. Sinabi ng Panginoon, maliban niyo kayo yung aking laman, inumin niyo akong dugo. Inumin niyo aking dugo. Hindi naman pinaliwanag na. Hindi nila maintindihan. O, di kayo ulit, at saan kami pupunta? Ibig sabihin, wala nang ihigit pa Amen. sa mensahe sa kanilang panahon Amen. na ang salita na ang Diyos ay doon sa veil na yun. Kaya kailangan, amen, manatili din tayo kung saan na yun ang tabing, ang Diyos nasa tabing, kapatid. Amen. Hindi nyo may paliwanag, pero pinaniwalaan nila. And Jesus said that to weed down His crowd. Sinabi daw yun ng Panginoon para ano? Mabawasan yung sumusunod sa Kanya. Bakit yung gano'n? Yung hiwaga, imbis na alamin nila, nagsiyari sila. Parang, ay, hindi yan turo sa amin eh. Ay, hindi yan doktrina sa amin. Ay, hindi yan yan. Kung titignan niyo, parang hindi naman masakit. Tama, kainin yung aking laman, inibig niyo ang aking dugo, hindi naman masakit eh. Hindi lang nila maintindihan. Pero bakit yung masakit na salita ng Panginoon? Sabi niya, ginawa niyong lumig ng tulisan. Sabi gano'n, ang bahay ng aking ama. Masakit yun. Eh yung sinabi ng sumusunod lang naman kayo, nahanap niyo ko dahil nakakain kayo eh. Di ba, sakit din yun? Dahil ipapagpag ng Panginoon.
sa pagdating ng time. Sabi diyan, Jesus said that to weigh down his crowd. Sinabi yun, para ano, mawasan, maalis. Weigh down. Pabagsakin yung ano. See? Till he could get the group together. Hanggang sa matipon niya ang grupo. Kasi nahaluan na nga eh. Halo-halo na eh. Sabi nga sa church, 3 kinds of believer. Amen. Sino yung aalis at sino yung mananatili? Yun ang sabi ng Scripture. Yun ang ginawa ng Panginoon. Sabi niya, till he could get the group hanggang sa maipon daw. Di ba yung ano? Di ba yung bigas yung palay? Di ba yung pinapagpag na gano'n? Di ba nasa may side ng traffic yun? Di ba? Lumilipad yung mga walang laman. Yan. Yung window doctrine, yung nakarinig na ano, pakay ng hangin. Mas maganda daw, mas maluwag doon. Pakay ng hangin. Walang laman eh. Hindi ba awag doon yung ano? Pakay ng hangin. Hinahagis na gano'n. Ano yung nanatili? Di ba? Ihagis man, makabalik. Di ba? Kaya sabi, ipunin talaga maipon. Titipunin ng mga damo, gano'n din ang mga trigo. And out of all those people, dito sa pinami, dami lang mga tao, only 11 of them understood actually who he was. Labing-isa lang daw. Ang talagang nakaunawa kung sino siya. No? They know that he was God and God alone. Kaya ito, mga kapatid, hindi ito sabi ng message, and not only believe it. Kaya hindi sapat yung maniwala lang, kundi but live it. Amen. Kundi ipabuhay ito. Dahil yung palay, nilika na dapat may laman. Walang laman, walang purpose. Yung may laman, may purpose. If we don't live it, dito tayo magtatapos. And not only believe it. Isa niyo. And not only believe it. Wala doon. And not only believe it, but live it. If we don't live it, then we don't believe it. Ganun lang dahin eh. Hindi daw sapat na paniwalaan ito kung hindi ipamuhay ito. Kung hindi natin ipamuhay ito, hindi tayo naniniwala. Hindi naman pwedeng maging lukhang. Naniniwala ka ba? Ano hindi mo ginawa? There's something wrong. Sabi niya, if we don't not only believe it, but live it. If we don't live it, then we don't believe it. Sinabi lang natin na naniniwala tayo. We just say, we do. Sinabi lang natin, naniniwala tayo, pero hindi ka talaga naniniwala. Dahil lang naniniwala, diba? Susunod. At ipamumuhay niya. Kaya nga, later tilit eh, but still live it life. Sabi niya, basing back to what I said, sabi niya, balikan yung aking sinasabi. Those disciples could not explain it, but they believe it anyhow. Amen. No? And they made their confession and lived to it. Nagbigay pa sila ng kanilang kapahayagan o pagtatapat and live to it. When all the rest of them walk away. Diba? They stayed with it. Ang mga apostle, they stayed with it. That's the way, sabi nga lang, they believe it.
That's the way we do. Ganon tayo dapat. That's the way you've got to do it. Ganon. Yun bang, hindi ko maunawaan, alis na lang ako. Hindi maintindihan eh. Sabi nga, ng apostol, dapat ganon din tayo. Basta nakatitiyak ka, di ba? Sabi, saan kami pupunta? Eh, kulang na lang talaga sabi, tiyak kami nasa sayo eh. Hindi pa na namin maintindihan, pero tiyak kami. Dahil saan pa kami pupunta? Nasa iyo katiyakan. Eh, lahat ng bagay, wala nang katiyakan. Kaya nga, sabi nga, they stay with it. They believe it. That's the way we do. Minsan parang hindi nakapalipaniwala. No? Hindi. Ang mga Kristiyano, hindi naman tayo sa basta kapanipaniwala lang maniwala. Dapat paniwalaan din natin yung hindi kapanipaniwala. Amen. Tama? Hindi rin kapanipaniwala naman, hindi. Nabubuhay din tayo sa hindi kapanipaniwala. Amen. Pag tayo nabubuhay sa hindi kapanipaniwala, yung mga hindi naniniwala, kaya hindi maniniwala. Ay, biruin nyo, kaya nga tinawag tayong addict. Peculiar. Ano yung isang word na ano, yung isang, parang ano yung brother data, yung katapat ng ano, ng adball. Isang word na ano. Parang adball, parang peculiar. Ano yung isang word na yun? Paradox. Yan, paradox. Hindi ka panipaniwala. Sabi yan, kaya ayaw na paradox tayo eh. Sabi niya, no, they believe it, that's the way we do. That's the way you got to do it. No matter what anybody else does, we believe it, and then we act upon it. Kahit ano pa man ang gawin ng iba, pinaniniwala natin ito. Pagkatapos, kumikilos tayo ito. Amen? Dahil ang salita na tinanggap natin, hindi lang basta salita. Kundi yung nagbibigay din ng buhay sa salita. Amen. Amen? To God be all the glory. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. O aming Amang Banal na sa langit, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amen. patuloy ka namin, o Diyos, kayo po rin dinadakila sa walang hanggang pag-ibig ko po sa amin. Salamat, O Diyos, sa aming panahon na kinabubuhayan. Nakita namin, Lord, kung nasaan ka naroon, O Diyos. Ikaw ay nakatabing sa anyo na salita. Hallelujah, sa anyo ng mensahe sa panahon na ito. O hallelujah, at hanggang sa ikaw ay nagtabing sa iyong mga flesh, O God. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Nabinigyan mo po kami ng kapahayagan. Amen. Na makita, hallelujah, na sa pamamagitan din ng pananampalataya na makita mga bagay na hindi nakikita. Na matanggap ang mga bagay na tila hindi ka tanggap-tanggap. O hindi ka manipaniwala sa pamamagitan ng sixth sense na pinagkalubos sa amin, O Diyos. Hallelujah. Ito'y napakalaking biyaya sa amin. That Diyos, Panginoon, patuloy kami lumalapit sa iyo. Amen. Nadalangin namin na patuloy po kami turuan at bihisan ng itong salita. Baguhin ayon po sa iyong pinagaling. Na ikaw na makita sa aming buhay, O Diyos. Hindi po ang aming mga sarili, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na tumugong, Panginoon. Sa panalangin at daig ng bawat kapatid, O God. Sa narito, ganun din sa nanonood sa live streaming, O God. Amen. Patuloy ko po itnata sa iyo, kunting kawan sa kunting tako na ito, mula sa mga munting bata, O Diyos,
hanggang sa matatanda, sa aking mga kapatid, Panginoon, sa aking mga pamilya, Amen. ay tinatas namin sa iyo bawat isang dinudulog sa iyo na may pagpapakumbaba. Patuloy mo po kaming kahabagan. Patuloy mo po kami, Panginoon, na bigkisin ang iyong pag-ibig. Huwag mo po mahayaan na meron pang mawalay sa amin, O Diyos. Bagkus, mas lalo mo pong, O Diyos, na hallelujah, bigyan ng kapahayagan ng bawat isa na ma-express sa aming buhay, Lord, ang pag-ibig namin sa bawat isa, Panginoon. Amen. Hindi kami titingin, O Diyos, sa kawalan ng isa, sa kahinaan ng isa, kundi titingin kami sa iyo, O Diyos. Lagpas sa tabig na ito, Panginoon. Amen. Tinatas ko po sa iyo, ang aking mga kapatid. Ikaw po patuloy magpala sa kanila. Sa natural, lalo higit, O Diyos, sa espiritual. Yes, Lord. Sa kanilang kabuhayan, mga trabaho, negosyo, maski sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Gandi sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, O Diyos. Nawa, Panginoon, makapanagumpay ka, Panginoon, sa aming mga pamilya. Na sila makapagpakumbaba sa iyo, Panginoon. At maisama sila sa gawain, makasama sa paglilingkod po sa iyo. Kung sino man, Lord, hallelujah, mayroong karamdaman sa pisikal, ay tinatas po namin sa iyo. Amen. Sa narito, gandi sa mga nanonood sa live streaming, sa aming mga pamilya, even good to the brother, lalo higit karamdaman sa spiritual, itinatas po namin sa iyo. Yes, Lord. Lagi po rin pong dalangin, Lord, bigyan mo po kami, bawat isa, ng maayos na kalusugan, Amen. at malakas na pangangatawan. At patuloy namin dalangin, Lord, sa bawat oras at araw ng dapat sa aming buhay. Yakapin mo po kami lahat palagi, Panginoon. Ingatan, ilayo sa lumpong gawa ng kaaway, na lagi meron din pagkain sa paghinang, meron kapahingahan sa gabi. O God, hallelujah. Dalangin ko po, Panginoon, sa pag-iwahiwalay namin, sa pag-uwi ng bawat isa sa kanilang tahanan, ikaw po ang mag-ingat patuloy, O Diyos. Amen. Sa po ng aming mga mahal sa buhay, na nasa labas, sa daan, makawin kaming lahat sa mga sa kalagay sa aming kanilang tahanan, O Diyos. Lord God, bigyan po kami ng masarap na pagtulog at mas po ng pagpapahinga. Mamayang gabi at sa kinabukasan, lobby po na masalahin ka namin ang kanibagong araw sa aming buhay at patuloy na naglilingkod at pupun sa iyo. Yes. At kung ikaw hindi pa darating, O Diyos, lobby po na sa mga susunod na gawain, lagi po kami nakasama. At sa mga kapatid namin, Lord, na nahihirapan, na gumawa ng paraan, makadalo sa bawat gawain, ikaw po ang magkalag sa kanila sa pagkakatali sa anumang sirkumstansya o sa anumang bagay, Panginoon. Amen. Makalaya sila, Panginoon, sa umahawak sa kanila Yes, Lord. at makalapit sila sa iyo at makapaglingkod po sa iyo. Lord, sa iyong makapangyari kamay, lagak namin lahat. Patuloy kong dalangin ang aking mga kapatid, Lord, patuloy mong ginagamit sa ating iglesia na ito, sa kanilang kalakasan, sa kanilang mga effort, O Diyos, sa anong bagay na kanilang binabahagi sa iglesia. Ganun din po sa akin. Ikaw po ang patuloy magpalat magbalik sa kanilang Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa iyo po, O Diyos, magulit na papuri, paglalulhati, pagdakil, pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa iyo, aming Ama, sa mga pangyari at pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Dapat sabihin, Amen. Amen. Hallelujah. God bless you, brothers and sisters.